Good morning and welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Goals. And bago tayo magsimula, please like and subscribe po sa video ko. And thank you po sa mga subscriber ko. 15 pa rin po sila. Sana nagdagan mo kayo in the future. At saka, thank you sa 5,600 followers ko. Thank you sa Facebook yon. Ayan. So, continue pa rin kayo manonood ang video. Support niyo po yung YouTube ko tsaka Facebook ko. Yan. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? So, ito, nung nakita ko to, sabi ko, mag-react ako dito. So, ito ay reaction video tungkol dito sa video na to. Tala nga. Nakasan natin. Just general advice. Yan na. Pero, ulitin natin yan. Your life path needs to align with theirs, and you guys need to want the same thing. And you can never take someone's dream away from them. I want a wife that has no social media or a private social media. Like, she's not in any videos, she's not in public. She has her full undivided focus on taking care of the thing that is most important to me, which is my kids and the future family. Just general advice when you're looking for someone in life. Your life path needs to align with theirs, and you guys need to want the same thing. And you can never take someone's dream away from them. I want a wife that has no social media or a private social media. Like, she's not in any videos, she's not in public. She has her full undivided focus on taking care of the thing that is most important to me, which is my kids and the future family. Just general advice when you're looking for someone in life. Your life path needs to align with theirs, and you guys need to want the same thing. And you can never take someone's dream away from them. I want a wife that has... Yan. So, yan. So, napanood natin yun. So, ano ba yung sabi niya doon? So, first, sabi niya, she likes daw na wife na walang social media. Tapos, gusto niya, yun yung walang social media, doon sa makafocus lang sa life goals nila. Na yung goal nila, makafocus sa family niya. Sa family nila at saka sa kanya. Yun. So, yun yung gusto niya. Yun yung gusto niya. Tapos, okay. So, ang reaction ko dito. So, tama. May point naman siya. Yan. Okay. Doon tayo sa plus points muna tayo. So, okay. Doon muna tayo sa plus points. Yung sa mga good points naman na, ano niya. Okay, totoo. Yung sa sinabi niya sa dulo na dapat, kung ano yung dream mo, yung goal mo, dapat yung part, kung ano yung mga goal mo, hindi ka pwedeng pagbawalan sa mga dreams mo. Diba? Kasi, tsaka kailangan din yung magiging partner mo, kailangan mo yan, yung magiging partner mo, i-align din sa, ma-align din sa'yo yung mga dreams niya. Parang, kailangan pareho kayo ng pangarap sa buhay. So, yun. Diba? Kasi mahirap yung pumili ng tao, magkasalungat kayo ng gusto. Diba? So, kailangan align kayo sa mga gusto nyo. Yun. So, tapos pangalawa, talaga, maganda yung maghanap ng partner na align with yung gusto niya, yung family oriented. Yun. Pero dun sa, in general, dun ako sa na-bother sa kanya, sige to. In this time and age, wala ng taong walang social media. Kung meron man yung mga, na lang, siguro yung mga, hindi talaga nakaka-access nun. Diba? Tapos, yung iba meron akong kilala, wala siyang Facebook. Yan, wala siyang Facebook. Messenger lang. Yun. Kasi nga, in this time, pero depende kasi ito sa natin, di ba? Bakit, yung kasi nila, tsaka magkaiba kasi tayo yung sa kanila din eh. Pero ayoko pa rin. Yung ang ko lang doon kasi, parang,
bilang babae, kasi ang ano nila doon, ang term kasi nila doon kaya ayaw nila ng babaeng may social media kasi parang parang flaunt ng mga babae yung mga katawan nila or yung para mag-attract daw sa ibang guy. Ang babaw nung mindset na yun, yung alam mo yung pinakayokong mindset na encounter ko na kaya daw kami mga babae nagso-social media para daw i-attract lang ang mga guys. Yun. Diba? Para kumuha lang daw ng attention for other guys. Diba? Kung tutuusin, hindi lang naman din ngayon yun eh. Yung kung bakit may social media, parang katulad sa akin, hindi lang din ako, kasi social media, ginagawa namin siyang outlet for our stress. Dito namin nalalabas yung mga hinayang namin sa buhay, yung mga sama ng loob namin, yung mga hindi namin nasasabi sa ibang tao na ito na lang na walang hindi kami nakakaistorbo ng ibang tao, yun, di ba? Na hindi kami nakakadagdag ng problema ng ibang tao. Ito kasi pag sinabi mo dito, pagkatapos na sabihin dito, okay ka na, di ba? Minsan may time na kailangan mo lang na ganun. So, yun. Di ba? Pero paano kung gaganon, yung mindset mo na kaya ayaw mo ng taong walang kaya ayaw mo ng babaeng may social media dahil lang sa feeling mo yun yung insecurity ng guys yan eh, na yung feeling mo nang-aakit ng ibang lalaki yung girlfriend mo, di ba? Hindi nyo alam, sa totoo lang, ayaw ng mga babae din naman masyado silang atrakan. Yung parang, kumbaga, yung parang, lalo na pag maganda ka. Sa totoo lang ha, minsan, ito yung mahirap maging maganda. Kasi hindi mo na alam kung gusto ka ba dahil maganda ka o dahil gusto ka dahil yung sa ikaw. Diba? Yung, kung parang wala ng genuine, hindi mo na alam kung genuine yung pagkakagusto sa'yo. Gusto ka lang ba, kasi ang men, attracted kasi sila sa physical. Pero, ang men, attracted talaga sa physical. Yun yung unang-unang nakaka-attract sa kanila, physical. Pero sabi nga nila, physical attributes, hindi yun yung para i-keep ka. Diba? So, yun. Tapos yun, yung parang doon ako na ba't kailangan walang social media? Yun. Ba't kailangan mong hadlangan yung isang babae sa mga bagay na gusto niya? Yun. Saka ba't ka ma-insecure sa social media ng isang babae? Yun. Ba't kailangan wala? Diba? Lalo na sa panahon ngayon, walang social media, diba? Hindi ka ba proud? Tapos ganito pa, ang unfair. Ikaw na, halimbawa, ikaw na babae, kabawalan ka niya mag-social media, tapos siya pwede. So, dapat, kung gusto mo ng ng babaeng walang social media, dapat ikaw din walang social media. Diba? Kasi para fair dun sa babae. Na ikaw, na ako, babae, ayaw mo akong magkaroon ng social media, ikaw may social media. Diba? So, yun. Ikaw nga, meron kang podcast, may ka, diba? Ba't ka ba nag-Facebook? Ba't ka ba naggaganyan? Yan yung share rin, ba't ka nag-share ng mo sa social media or sa podcast or saan man? Diba? Yan eh, parang imposibleng wala kang nakukuha dyan, diba? So, kung ayaw mo ng babaeng may social media, dapat ikaw din. For yourself, hindi dapat ganun. Kasi sabi nga nila, whatever na hinahanap mo sa isang tao, dapat ikaw din. Kung ano yung hinahanap mo sa isang tao, dapat may ganun ka din. Diba? Ang sabi nila, pag naghanap ka ng kabutihan sa isang tao, dapat mabuti ka din. Imposible, hindi naman, hindi fair para doon sa isang tao na hahanapan mo ako ng kabutihan, ikaw hindi ka mabuti. Hahanapan mo ako ng patience, hindi ka patient. Diba?
don't look for something na wala ka. Na ikaw din mismo wala ka. Diba? Hindi mo pwedeng hanapin yung mga bagay sa isang tao na ikaw sa sarili mo wala ka nun. Diba? Na hindi ka ganun. Kasi i-expect mo na katulad nung gusto mong maging malalahanin ang magiging partner mo. Pero ikaw sa sarili mo hindi ka malalahanin. Ano yun? Yung magiging unfair yung para dun sa isa. Diba? Yun yung ano nun. Kaya kung ayaw mo kung ayaw mo ng babaeng walang social media, dapat wala ka ding social media. Yun ang ano ko dun. Kung ang gusto mo ng babae na focus lang sa pamilya, ikaw din dapat focus ka lang din sa pamilya. Hindi pwedeng yung babae lang ang focus sa pamilya. Diba? Tapos katulad yan, may naalala ko, yung tao, nagde-demand ka ng time sa isang tao. Kunyari, bigyan ka ng time. Ang tanong, binibigyan mo ba siya ng time? Diba? Bago ka mag-demand ng isang bagay talaga sa isang tao, dapat ikaw din nagbibigay ka niya. Kunyari, nagbibigay ka ng time. Hinihingi mo siya ng time. Kung ikaw ba, nagbibigay ba ng time sa kanya? Naghahanap ka ng effort, bibigyan mo siya ng effort. Ganun lang din. Diba? So, yun nga. Ang ano ko dun sa ano. Ay, di naman, ano niya yun eh. Yun ang gusto niya. Sabi ko nga sa umpisa, hindi natin pwedeng hadlangan yung mga pangarap niya, yung mga kagustuhan niya. Pero, para dun sa ano, ulitin natin. Yan. A private social media. Like, she's not in any videos, she's not in public. She has her full undivided focus on taking care of the thing that is most important to me, which is my kids and future family. Just general advice when you're looking for someone in life. Your life path needs to align with theirs, and you guys need to want the same thing, and you can never take someone's dream away from them. I want a wife that has no social media. Ayan, di ba? You cannot take away for someone. Ayun, hindi mo nga, dapat align. Diba? Align with your dreams. Totoo. Okay, balik tayo dun sa sinabi niya. So, yun yung dream mo na, diba, yung dream niya. So, kailangan, para maging fair, para sa isa. Kasi hindi, ang ano dun, undivided attention. So, ikaw din, di lang lalaki. Yun ang ano ko dun kung gusto mo, na siya nga nasa video. Ikaw nga nasa social media ka, nasa video, nasa public ang video mo, tapos i-expect mo yung babae walang ganun. Yun talaga doon ako na hindi ka pwedeng mag-expect ng something sa isang tao na ikaw mismo hindi mo ginawa. So, diba? Yun ang doon. Na ko doon talaga. Naghahanap ka ng parang ganito. Ano ba yun? May doon may doon akong doon na meron akong nakalimutan ko ano yung kwento na yun. Basta hindi ka pwedeng maghanap ng something na wala, na ikaw mismo ginawa mo sa video ka, naka-public, ka. Diba yung guy na yan? Diba? Siya eh. So, dapat, kung ano yung undivided, ikaw din dapat bilang guy, mag-example ka ng undivided attention. O, undivided ka din sa mga goals mo. Yan, diba? Kung ano yung, kung bago ka makahanap niyan, good luck, kuya. Unang-una, good luck. Tsaka sa social media ka naggaganyan eh. So, ibig sabihin, tapos maghahanap ka ng babae sa social media but in public. Payo lang kuya siguro kung ganun yung gusto mo. Maghanap ka sa ng mahirap ka. Hindi ka makakapag kasi may halos lahat may social media na. Tsaka aware sa social media, di ba? At tsaka lalo na ngayon. Lalo na ngayon na ang mga tao, ang daming digital creator nga ngayon di ba? Kasi nga para sinasamanta nila yung digital age na ngayon na pwede kang kumita online, 'di ba? So yun pa. 'Di ba? So
mahihirap, so sino man yung, ano na yun, mahirapan siya maghanap ng, ano, siguro, ganito, ang posible lang na mangyari, 'di ba? Bilang babae, totoo naman talaga bilang sa atin mga babae, pag nag-asawa naman tayo, ang focus talaga natin, pamilya natin eh. Totoo yun, ano natin, pag nandun na tayo sa stage na nag-asawa na tayo, may mga anak tayo, nagpo-focus tayo sa pamilya natin. Yan. At saka kuya, kung ganun yung hinahanap mo na magpo-focus lang sa anak mo at saka sa family mo, i-build mo yung sarili mo kasi para makakuha ka ng ganyan, kailangan makapag-provide ka. O na yun yung pagiging provider kasi kung ikaw yung bilang kami mga babae, gusto lang naman, may mga babae na gusto lang naman sa bahay mag-alaga ng anak. Ako dati pangarap ko yan, maging housewife lang. Pangarap ko yan dati. Maging housewife, doon ako sa bahay, mag-alaga ako. At saka naging stage ko rin yan, naging parte ng ko yan eh. Naging 4-5 years, naging ganyan ako eh. Sa bahay lang, alaga lang ako ng anak ko. Wala ako. May mga kaibigan naman ako. Yung mga, miikot lang sa bahay yung yung sa bahay lang. Bumaikot lang sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, yung buhay ko ng 4-5 years. Ganyan. Tapos, hanggang sa, yon kailangan, pag ganun ka, ikaw din, focus ka lang din sa family mo. Kasi para maging fair din yun sa asawa mo. Na, i-focus mo na ibibigay mo yung mga gusto nila, alagaan mo sila, makapag-provide ka, protektahan mo sila. Pero kung hindi na ganun, hindi ka nakapag-provide, tapos nasira yung trust. Yung ganun yung nangyari sa akin eh. Parang nung na-realize ko na yung mundo kong binuo, nasira na. Parang yung mundo kong nasira na, parang kailangan ko ng, hindi ko maasahan yung taong na to na yung buhay namin. Hindi kumbaga, nung nasira na yung pagiging, hindi na kami single eh. Kumbaga, yung undivided attention para sa family namin, hindi na niya nagawa. Siya rin mismo, hindi niya, kumbaga, kung siya yung lalaki, hindi niya na nagawa yung undivided attention sa family namin, saka sa mga anak namin. Kasi nga may iba na siyang kinareer. Diba? So, kailangan, doon na ako nag-step up na ako, na kailangan ko na lumabas. At saka, gumawa ng parang para sa akin. Yun. Pero, good na din yun. Na-build ko din yung sarili ko. Kasi parang tumigil na ako, na-stagnant na ako nung part na yun eh. Nung 5 years na stagnant yung growth ko. Tumigil ako sa pag-aaral. Ang ginawa ko, bumalik ulit ako, nag-aaral ako. Naghanap ako ng trabaho. Yun. So, yun ang nangyari, diba? So, kasi, kaya kung ang goal ng isang lalaki, lalo na isang lalaki, gusto niya maging focus lang sa anak niya, sa pamilya, kailangan siya rin mismo yung makikitaan din natin ng makakapag-provide, makakapag-protect sa atin. Yung magkakaroon ng assurance yung babae na ikaw din, focus ka din sa family mo, wala kang hindi nahihingin yung social media kumbaga eh. Kung gusto mo, yun nga, katulad sinasabi ko, yun pa rin yun, kung ano yung kaya mong ibigay, dapat kung ano hinihingi mo, kaya mo din yung ibigay. Yun lang. So, yun, humaba na. Sabi ko, mahaba na naman yung explanation ko. Pero yun lang talaga yun. So, kung hindi ka pwedeng mag-demand ng mga bagay sa isang tao, kung ikaw mismo, wala nun. Yun talaga yun. Okay. Yun lang. So, thank you sa mga nanonood at sa manonood pa. Sana may matutunan kayo dito sa video ko. Thank you sa mga subscribers ko at sa mga followers ko. Thank you. Love you. Ingat. God bless.